Hi, good day. Sa video na to, wala tayong sound sample. So wala muna tayong gitara. Kundi magpo-focus tayo sa mga basic knowledge, frequently asked question regarding sa Tank G. So it's been a while since nakapag-create tayo ng video. At very busy with the family life. At currently nasa 5 months old na yung aming baby. So salamat sa Diyos sa lahat ng blessings na binigay niya sa atin, sa bawat isa sa atin. It's always a good time to praise God in everything na binigay niya sa atin. So let's start with discuss natin ano nga ba yung Tank G. So last year dami nang gumawa ng video nito, marami nag-share ng presets, marami nag-explain ng mga buttons and everything else. So tayong mga Filipino and most musician, we tend to start right away and then ask question, paano to, paano yan. So isang mabilis lang, no? So Tank G ay isang product from the company, yung M-Vape. Ang purpose nito ay to give a affordable multi-effect unit. So siguro masasabi natin more on combined effects unit. Parang siyang fly rig. Okay, use para kanino? To any player, whether beginner or professional or hybrid setup. And may tank within, which is designed for bass player. Bakit? Ang isang strength ng Tank G ay meron siyang cabinet simulator. Yun yung IR module niya. So ano nga ba yung IR, no? Ito yung impulse response. So think of it as an extra EQ or filter na nag-i-emulate ng yung signal mo ay dumaan sa amplifier. So siyang mabilis lang, no? So amplifier ay meron siyang input, meron siyang preamp section, meron siyang amp section. Sa preamp and amp nandun yung tones niya. Dito makikita yung distinction niya. Halimbawa yung class A sound or Fender clean or yung distorted sounds, crunch sound ng Marshall and high gain sounds ng mga like 5150. So ang signal niyan typically ay may input yung guitar and then magkakaroon ng voicing sa preamp and amp section, tapos lalabas siya sa speaker. So yung speaker may voicing, hindi ito yung typical na nakikita natin sa sound system natin sa bahay or sa mga venue na may crystal clear high and may deep bass. So meron siyang sound na medyo more on mid, no? It enhance kung ano yung tone quality ng guitar. Okay, so ba't ko discuss? Para madali nyo ma-integrate yung Tank G sa existing setup nyo. So ang isang purpose niya ay for ampless setup. So imagine pupunta ka sa church at dala mo yung paborito mong Fender amp na type mo yung clean niya, it accepts pedals well, and so gusto mo rin siya gamit sa bahay, so parang hindi ka na masyadong magbibitbit, so dadali mo to. So mag-iiba lang yung setup mo. So instead na naka-mic yung amp mo, it will go directly to the mixing board. So pwedeng hindi na siya gumamit ng DI box kasi merong balance out ang Tank G. Okay, yun nga. Connection, saan? If you're an existing guitar player na type mo yung amp mo, pwede mo siyang gamitin as overdrive distortion kasi yung amp section niya, pwede kang mag-import or pumili mula doon sa stock amps, from clean to crunch to distortion. So gusto ko lang i-clear, no? Minsan nalilito tayo, no? Ito distortion pedal, ito ganito. So yung distortion pedal and overdrive ay mostly hinango din siya sa mga amplifier. So para hindi tayo malito, no? So sabihin nasa distortion dyan, ganito nito. So yun na yun nasa amp section. Okay, so malinaw po ba na yung mga tone shaping natin na
na yun nga, overdrive and distortion, nandun na siya, kasama na siya doon. So if you like the bass tone ng amp mo, pwede ka i-enable mo lang yung may default dyan, may British sound dyan. And if gusto mo pa na mas variety ng choices, doon sa application ng MEFCS ay mayroon downloadable na mga captures ng mga amps, pedals, and minsan combination. So isang slot siya, may isang high gain amp, tapos mayroong tube screamer in front. So marami siyang use. So yun yung let's say yun yung kung wari yun na nais mo siya, you will use it as a typical multi-effects na naka-input ka na amp. Tapos meron din siyang effect section, chorus, phaser, and then andun rin yung reverbs and delay. So kung nais mo naman siya as to completely replace your guitar amp, so enable mo yung cab sim. So naka-enable din yung amp sim plus cab sim, di ba? Kasi kung gagamit ka ng guitar amp, hindi mo kailangan ng cabinet simulator kasi yun yung cabinet mo, yun yung physical cabinet mo, yung guitar amp mo. So dahil tinanggal mo yung guitar amp mo, maghahanap ka ng sound ng speaker cab. So i-on mo na yung speaker cab, yun. And then ang stock IR slot, so marami siya. So may choices, 1x10, 1x12. And then kung hindi ka satisfied, pwede ka rin pumunta doon sa app. May mga nag-upload doon ng mga IRs na pwede mo ipalit. So sa ibang details na lang natin kung paano siya i-download and i-apply sa pedals mo. Ang may sasuggest ko right now, piliin nyo muna yung mga hindi nyo masyadong type na amps and cab IR. I-note nyo sa just in case na meron kang nais na i-download o i-try, pwede nyo doon yung ipatong. And lagi kayo magsusulat kasi yun ang isang weakness so far ngayon ng Tank G, ay walang label kung ano yung naipatong mong amp or IR. Okay, may 4 na module, nabanggit ko na kanina. So meron siyang amp, and then may basic EQ, bass, treble, and mid. So may mga capture na hindi masyado sensitive yung mga bihitan. So for a unit na that is priced around 2.5 to under 3K, so hindi ka na kailangan magreklamo. So kung meron ka nais na kuning minsan may mga capture na hindi masyadong responsive, pero just try nyo lang i-try. And minsan yung mid frequency ay wala siya doon sa typical na 800, so minsan somewhere around 1 kHz. Okay, chorus niya ay so okay, hindi ko kasi masyado ginagamit yung tremolo and phaser. Chorus ay usable. Yan, medyo tiyaga lang ng timpla. Phaser okay din. Delay niya ay meron siyang 3 type, analog and tape and digital. So I'm not that sure, basta may 3 siya. At sadly wala siyang digital screen para sa settings, so kailangan mo gamit ng cellphone. Wala siyang top tempo, so mano-mano mo isa-set yung delay times. So susunod na mga video, discuss natin paano yung data date, which is usual delay settings sa mga Christian guitarist. Okay, reverb, may very usable yung reverb, madali nung magamay, may 3 settings siya. And then yung parang cloud shimmer yung panghuli. Play mode, so may dalawang paraan ng pag-play ng Tank G. Preset mode or patch mode. Actually no araw kasi mas kilala yung word na patches. Ngayon ay mas sikat yung word term na preset. So preset mode and live mode. Okay, so preset mode ay meron kang timpla. Ganun lang kasimple, may timpla ka sa 4 na storage times 9. So isipin mo parang may 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1A,
2A, 2B, and so on and so forth. Ang isang hindi masyadong maganda na features ni Tank G, yung medyo nakakat yung signal niya. Pero 'di ba? Sino pa tayo para magreklamo para sa ganung amount ng halaga ng unit. And ano nyo naman yan matatimingan nyo na naman. Pag-aralan nyo lang maigi yung kung paano siya matatimingan. Okay, sa preset mode, tandaan nyo laging nakasave na yung patches. So mas maiging timplang-timpla na maigi para pag once na live na hindi na kayo masyadong problema. So live mode ay usually usable siya sa yung setup na hybrid na may iba ka pang pedals, and it acts like yung pwedeng amp and cab sim na naka-on lang siya, or gusto mo lang siyang pwede on off yung chorus, or walang masyadong timpla doon sa setup nyo. So yun ang isang use ng live mode. Or gusto mo lang mag-record na meron kang tinimpla na pinihit ng kamay without the app. So yun. Preset, share, pwede share ang preset. As of yung mas lumang version, ang preset share sa mobile phone ay code, pero ngayon ay preset file na, as file na pwede mo i-share. As far as I know ay cross platform yung file, so pwede mo siya i-open with the desktop application. Ganito, may nais lang ako i-clarify regarding dun sa preset, no? So maraming nagtatanong na pag nag-download ba ako ng amp ay mababago ba yung preset code? Yes, ganito yan ganito yan. Bibigyan ko ng isang analogy. Ang preset yung luto, no? Example, sa ABCD mo, so number 1 mo minudo, sinigang na baboy, pork chop. So magkakaibang timpla yon, no? Ngayon, let's say lahat sila ay ang gumagamit ng amp number 5. Let's say lahat sila amp number 5. Ang default niyan, kung ako nagkakamali, yung British parang Marshall sound. Ngayon, nag-download ka at pinatong mo sa 5. Ang pinatong mo ay let's say capture ng mild overdrive pedal. So lahat ng preset mo na gumagamit ng amp number 5, apektado lahat yun. So ngayon, pag nag-import ka ng preset ng iba at napalitan na yung amp number 5 mo, hindi mo makukuha yung tunog ng kanila dahil iba, modified na yung amp number 5 mo.